Excellency Giuseppe Pinto, Dean of the Diplomatic Corps, and the Excellencies of the Diplomatic Corps, who, by the way, you may remove your jackets and be a little bit more comfortable. I assure you, nobody will feel slighted by it. Secretary Maroas, members of the Cabinet present, Supreme Court Justice Francis Ardilesa, Governor Art Defensor, Congressman Cadjo Goriseta, Santa Barbara Mayor Dennis Superficial, and other local government officials. The NHCP Chairperson, Maria Serena Jokno, the NHCP Executive Director, Ludovico Badoy, Most Reverend Angel Lagdameo, Archbishop, Diocese of Haro and Iloilo. Reverend Jere John Francia, Senior Minister and Administrator, Baptist Center Church, Ustads Ahmad Vicente, Imam Pavia, Islamic Official. Very Reverend Marcos Sulayaw, Vicar General, Iglesia Filipina Independiente, AFP Chief of Staff General Gregorio Catapang, Major Service Commanders, the PNP Police Deputy Director General Leonardo Espina, the Philippine Coast Guard Commandant Admiral Rodolfo Isorena, men and women of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police, fellow workers of government, honorable guests, mga pinalagakong kasimanwa, mayong aga sa tanan. Sa ating pong kasaysayan, madalas na pinagdiriwang ang araw ng kalayaan sa Maynila. Marami po kasing mga pangyayari na may kaugnayan sa pagkakamit natin ng kalayaan na naganap sa Maynila at sa mga karating nitong lugar. Bilang Pangulo, tayo naman po ay umiikot sa bansa dahil alam nating ang kalayaang tinatamasa natin ngayon ay bunga ng pagkilos at paglaban ng napakaraming Pilipino nasa man silang bahagi ng Pilipinas. Noong nga pong 2011, nagpunta tayo sa Kawit, Cavite. Sa 2012, simbahan ng Barsawin sa Malolos, Bulacan. Noong 2013, sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. At itong nakaraang taon, nagtungo tayo sa Naga, Camarines Sur. Ngayon po, nagtitipon tayo dito sa Santa Barbara, Iloilo bilang pagkilala sa ambag ng Kabisayaan sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Sa susunod pong taon, balak naman natin tumungo sa isang lalawigan sa Mindanao upang doon tumingala sa watawat at magbalik tanaw sa kabayanihan ng ating pong mga ninuno. Tandaan na natin, bilang arkipelago, hiwa-hiwalay ang isla ng Pilipinas. Noong nga po, limitado ang transportasyon kaya't pahirapan ang pagbiyahe kahit sa mga karatig bayan. Wala ring teknolohiyang nagpapabilis ng komunikasyon. Isa po ito sa sinasabing dahilan kung bakit hindi nagsabay-sabay ang maraming pag-aaklas sa unang yugto ng ating revolusyon. Gayunpaman, noong 1898, sa kabila ng mga limitasyong ito, nagkaisa mga Pilipino at sabay-sabay ang naging pag-aklas sa Pilipinas at patuloy po ito. Noon pa man, klaro na sa mga Pilipinong kilalanin kung ano ang tama at mali. At ang tugon nila dito ay ang manindigan sa panig ng katwiran. Sa loob nga po na mahigit 300 taong pananakop ng mga Kastila, umiral ang sistemang nagdulot ng matinding pagdurusa sa ating mga kababayan. Nariyan halimbawa, ang sapilitang paggawa o polo i-serbisyo, ang pagbabawal sa mga paring Pilipino na mamuno sa sariling parokya, ang pagmamalupit ng mga Gwardiya Sibil, ang walang pakundangang pag-aresto at pagpapahirap sa mga bilanggo. Gayun din ang laganap na diskriminasyon laban sa mga Pilipino. Ang mga usapin pong tulad nito ay pinaglamang reformahin ng mga propagandistang tulad ni Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar at ng kapwa ninyong Ilonggo na si Graciano Lopez Haina. Ngunit hindi pa rin sila pinakinggan ng pamahalaan. Ang naging tanong marahil ng ating mga ninuno, kalabisan bang mangarap at humiling ng katarungan at buhay na may dignidad? Kung hindi sila lalaban, ilang henerasyon pang magpapatuloy ang pagdurusa? Sino pa nga ba ang maaaring asahan ng Pilipino kundi kapwa niya Pilipino? Bunsod nito, sumiklab ang huling yugto ng ating revolusyon. Noong 1896, nanguna si Andres Bonifacio sa Maynila, Emilio Aguinaldo sa Cavite, sa Kabisayan naman sina General Francisco del Castillo na Aklan, Esteban Contreras ng Capiz, Leon Kilat ng Cebu at Martin Delgado Teresa Magbanwa ng Iloilo ang namuno sa laban noong 1897 at 1898. Ang totoo nga po, dito mismo sa Santa Barbara, unang itinaas ang bandila ng Pilipinas sa labas ng Luzon noong 17 ng Nobyembre taong 1898. Nakaborda sa bandilang iyon ang tatlong bituin, Sagisag ng Luzon, Mindanao at ang inyong isla ng Panay bilang kinatawan ng buong Kabisayaan. Nang itatag naman ng unang republika, kusang nakisa ang mga kinatawan ng Bisaya dito.
Marahil ito na po ang kanilang pagkilala sa prinsipyong inilatag ni Apolinario Mabini sa pagtataguyod ng ating Republika. At ating pong inaalala. Sabi po niya, kailangan nating humarap sa mga dayuhan bilang nagkakaisang bansa dahil ito ang pinakamatibay na kalasag laban sa pang-aabuso ng makapangyarihan. 117 taon na ang nakalipas mula na indineklara kalayaan. Kalag na po tayo ngayon sa tanikala ng mga dayuhang mananakop. Sa kabila nito, nariyan naman ang panibagong hamon na labanan ng katiwalayan at kahirapan sa bansa. Malinaw po, sa pagbibigkis na nananaig ang ating mga bayani sa pagkamit ng kalayaan. Kaya't sa pagbibigkis din, malalampasan ang suliraning ating hinaharap sa kasalukuyan. Sinimulan natin bagtasin ang daang matuwid upang maibalik ang pamalang tunay na nagsisilbi at kumakatawan sa adhikarin ng sambayanan. Ang panatag natin, walang may iwan sa kunlaran, nasa Luzon man, Visayas o Mindanao. Bawat Pilipino makikinabang sa tinatamasa nating pagunlad. Hindi pwedeng aangat lang ang nasa itaas habang ang ibaba napapag-iwanan. Paano natin tinutupad ito? Simple lang po. Pinapalawak natin ang oportunidad at binibigyan lakas ang nakakarami nating kababayan upang sagarin ang pakinabang na dulot nito. Halimbawa po ang Pantawid Pamilya Pilipino Program. May cash grant na pinagkakalob sa ating kababayan kapalit ng mga kondisyong sisiguro na ang kanilang paghihirap ay hindi na mamanahin ng susunod na henerasyon. Kabilang sa mga kondisyong ito ang pagsigurong pumapasok sa eskwela ang kanilang mga anak. Sa buong bansa, mayroon ng mahigit 4.4 milyong kabahayan ang benepisyaryo ng Pantawid Pamilya. 904,725 niyan ang nasa Visayas at 94,190 naman ang nandito sa Iloilo. Sa pa pong halimbawa, alam naman nating napakalaking tulong sa magsasaka ang maayos na sistema ng irigasyon. Dito po sa inyo, ginagawa na ang Halaor River Multipurpose Project. Malaking proyekto ito na unang naisip nung taon na ako po'y pinanganak. Napakatagal nitong napako sa pangako, pero tayo na rin sa daang matuwid ang nagpapatupad. Tuloy, di natin maiwasang isipin. Kung dati inasikaso na ito, ilang libo na kaya magsasaka ang dapat sana'y umasenso na. Nabalitaan na rin siguro ninyo ang inisyatibang sinulong natin sa mga karatig bayan ninyong Negros Oriental at Negros Occidental. Kamakailan lang, pinirmahan natin ang executive order na lumika ng Negros Island Region kung saan pinag-isa na ang mga nabanggit na probinsya. Isipin po ninyo, yung pong dalawang probinsyang nasa isang isla, nasa magkabilang rehiyon. Kumbaga, isang isla, isa mga problema, isa ang lumalapag na oportunidad. Hahatiin pa. Sa pagkakaroon ng Negros Island Region, mas magiging tutok ang gobyerno sa alokasyon ng pondo sa isang rehiyon. Mas direkta at mas mabilis na rin silang makikinabang sa mga proyektong ito. Hindi na kailangan tumawid ng dagat ng mga taga-Negros para makamta ng mga serbisyong inilalaan para sa kanila. Ang maganda pa rito, pati ang mga katabing rehiyon nito na matagal na ang kahati ng mga probinsyang malayo-layo sa kanila. Bibilis na rin ang benepisyo makukuha galing sa gobyerno dahil mas magiging tutok na sa mga mamayan nila ang mga serbisyo. Nagkasundo nga po ang lahat ng stakeholders na makabubuti ang inisyatiba ito sa mas nakakarami. Dinig natin ang boses ng ating mga boss, mga kababayan sa nasabing mga probinsya na inihiyag ng kanilang mga pinuno mula sa hepe ng mga barangay pataas sa kanilang mga gobernador at mga kinatawan. At na kanilang mga kapulungang pangkomersyo. Kaya nang inilapit sa akin ni Secretary Marojas sa mungkahin nilang ito at naisagawa ang mga nararapat na konsultasyon, agad na natin pong itong pinirmahan. Ano naman po ninyo, itong tunay na anak ng Panay Island na si Secretary Mar ang nanguna sa pagsusulong ito. Gaya po na nabanggit ko na, alam natin kapag inatas natin pamunuan ng isang Marojas sa isang proyekto programa, asahan mong magtatagumpay po ito. Tiwala po ako, basta't nananatili tayong tumatak sa daang matuwid, may papagpatuloy natin ang pagbabagong ating tinatamasa sa kasalukuyan. Sa pag-usbong ng mga bagong teknolohiya at sa panahon ng social media, mahigit na tayong kakayahan at mas malalim na responsibilidad na makiisa sa paghahanap ng solusyon sa ating mga problema. Sa halip na maging pabigat sa ating kapwa, naway gawin natin ang lahat, iambag natin ang ating maiambag sa abot ng ating mga kaya upang sama-sama nating maiangat ang ating pong minamahal na bansa. Nang bumisita po tayo sa bansang Hapon nitong Hunyo,
Marami ang nagpayag ng kanilang paghanga sa mga reformang naisakatuparan natin sa nakalipas sa 5 taon. Ngunit paulit-ulit po ang tanong po nila. At ang tanong po ay, paano naman kami makakasiguro na magpapatuloy ito? At ang tugon ko, taong bayan ang bahala. Taong bayan ang magpapatuloy ng pagbabagang sila mismo ang gumawa. Alam nila kung ano ang tama at kung ano ang mali. Tiwala akong pipiliin nilang muli ang nararapat na pinuno, lalo pat nakikita nila ang resulta ng mabuting pamamahala. Pinatunayan na po natin ito noong EDSA. At muli natin naisakatuparan noong 2010, kung kailan nagkaisang taong bayan wakasan ang baluktot na kalakaran. Ngayon patapos na ang ating termino, naalala ko po ang tanong na marami noong Marcelo sa mga nangangabang labanan ang diktadurya. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ikaw, sino pa? Buong-buong kumpiyansa ko, may pagpapatuloy ng ating mga boss ang maganda nating nasimulan. Alam nating bigyan mulang ng tamang pagkakataon ng Pilipino, ipapakita niya ang kagalingan sa lahat na larangan. Ang panawagan na lang sa atin ngayon, manatiling nagbibigkis para itaguyod ang kapakanan ng kapwa, lalo na ng mas nangangailangan. Naway gawin nating gabay ang nakaraan, isabuhay ang mga aral na ating natutuhan sa kasalukuyan upang marating natin ang inaasam nating patutunguhan. Magandang araw po. Maraming salamat sa inyo lahat. At yan po ang talumpati ng ating Pangulo ng ating bansa, si Pangulong Noynoy Aquino, na nanguna sa selebrasyon ng ika-117 anibersaryo ng ating kasarinlan sa Santa Barbara Plaza sa Iloilo. Sa kabila nga po ng limitasyon noong panahon ng ating mga ninuno ay nagkaisa mga Pinoy para ipaglaban ang ating kasarinlan. Klaro na raw noon pa man sa ating mga Pinoy na kung ano ang tama at mali at nanindigan tayo para rito. At ngayon nga pong kalag na tayo sa tanakila ng dayuhang mananakop, ay may iba na tayong mga pagsubok, pero sa pamamagitan po ng pagbibigkis ay matatagumpayan po natin ang mga pagsubok na ito at tiwala po ang ating Pangulo na sa pamamagitan po ng tuwid na daan ay makakamit natin ang tagumpay sa lahat ng mga hamong ating kinakaharap sa panahong ito. At yan po ang may init na balita sa oras na ito. Tutok lang po dito sa GMA News TV para oras-oras, alam mo. Ako po si Mariz Umali. Magandang umaga po.